Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagkakatipon ngayon upang ating purihin ang Ama, pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob sa atin, at mulit-muli ay dumulog ng ating mga panalangin at minimiti sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito. Hilingin natin na katulad ng kanyang panawagan sa atin, manatili tayo sa pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang utos. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, pinabubuti mo ang masasama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makipiling ka nawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling ka nawa namin sa iyong mga handog na kusa. Ang iyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dahilan mabigat na hindi natin napasan, ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus, gayon din naman sila.
Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nito. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ng ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo, sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitin ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit saang ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay pinahayag ang dakilan niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginoon siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. At sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre.
ang ating pong salita ng Diyos sa pagdiriwang na ito ng misa ay tungkol sa pag-ibig sa Ama na pinahayag ng Panginoon Jesucristo, ang kanyang pagsasabuhay nito at ang bunga sa kanyang sarili. At ito rin naman po ang hamon niya sa atin kung paano natin iibigin ang Ama, siya, at ang magiging bunga nito sa ating sarili. Mahal po ng Panginoon Jesucristo ang Ama, kaya sinunod niya ang kanyang kalooban na maging Mesiyas, na maging ating tagapagligtas, na ipahayag ang kaharian niya nang siya'y magkatawang tao, ipahayag kung sino ang Ama. Katulad ng sinabi niya na lahat ng naririnig ninyo sa akin, kay Kristo, ay sinabi sa akin ng Ama. At lahat ng nakikita niyo sa akin, kay Kristo, ay nanggaling sa Ama. At dahil dito, ay sa bawat kanyang hiling sa Ama, ipinagkakaloob ang kanyang kahilingan. Sa tuwing siya ay magbibigay ng biyaya sa pamamagitan ng himala, sa pamamagitan ng paggaling sa kagalingan sa mga may sakit, sa pamamagitan ng mga biyaya sa mga lumalapit sa Kanya, sa Kanyang pananalangin sa Ama, ipinagkakaloob ito. Ganito po yung pag-ibig ng Diyos Ama kay Kristo, ganito po yung pag-ibig ni Kristo sa Ama. Yung pagsunod sa kalooban, sa utos ng Diyos, kaya naman lahat ng inilalapit ni Kristo sa Ama ay nagkakameron ng kaganapan. Ito rin po ang panyaya ni Kristo sa atin. Kung paanong iniibig niyang Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, sabi niya sa atin. At nawa daw ay manatili tayo sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. At ito po ay inisa-isa sa paalala sa atin ng unang pagbasa na tayo dapat katulad ng mga apostol, katulad ng mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo, ay hindi nababalik sa pagkakasala, hindi nababalik sa mga nakagawiang masamang gawi, kundi tayo ay susunod sa kalooban at sa utos ng ating Panginoon Jesucristo. Ano po yung maling nagawa ng mga alagad ng Panginoon Jesucristo, ng mga dating hindi sumusunod sa Kanya, yung katulad na mga ginawa ng bayang Israel na naghain sa mga Diyos-Diyosan, nakiapid, kumain ng mga hayop na binigti at ng dugo. Ito po yung mga maling gawi ng mga Israelita na maaring nagagawa ng mga nakikinig sa Kanya noon. Kaya sinabi ng mga apostol, sinabi ng mga apostol sa mga tao, huwag nang babalik sa mga ganitong gawain. Bagkos ay sumunod na sa utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito po ang paalala sa atin, ang pag-ibig ng Ama na dala-dala ng Panginoong Jesucristo na nawa makita natin kung gaano tayo binibiyayaan sa araw-araw. Yung kapatawaran na natatanggap natin sa sakramento ng kumpisal, yung pag-ibig na natatanggap natin sa pagdiriwang ng misa, lalo tigit sa pagtanggap ng katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Ganito po kaalab, ganito po katimyas ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, ang inaasahan niyang tugon natin ay manatili sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos sa araw-araw. Tayo po'y nakapagnilay na, tayo nakahingi ng tawad noong panahon ng Kwaresma, nawa mapanatili natin ang biyaya ng kapatawaran
ang biyaya ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng araw-araw na pagsusumikap sumunod sa Kanyang utos. Ang kasunuran po sa Diyos ay malinaw na tanda ng pag-ibig natin sa Kanya. Katulad ng ating pagsunod sa mga nakatatanda sa atin, sa ating mga magulang, dahil mahal natin sila. Ganoon din po ang ating kasunuran sa Ama, sapagkat Siya ang ating Ama. At ikatlo, yung magiging bunga ng pag-ibig ng Diyos, yung tugon natin sa pag-ibig na ito, ay yung kagalakan. Kagalakan habang gumagawa tayo ng mabuti. Kagalakan habang sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Kapag tayo po hindi masaya bilang Kristiyano, maaari pong merong mali sa ating buhay. Maaari pong tayo balisa sa ating buhay, maaaring natatakot o meron tayong itinatago. Wala pong kagalakan dahil maaaring meron tayong ginagawang kasalanan, may ginagawa tayong mali. Pero kung sa gitna ng ating mga pagsubok at pinagdaraanan sa buhay, tayo nakakaramdam ng kagalakan sa ating puso, tayo po ay nananatili sa pag-ibig ng Diyos dahil nagsusumikap tayong sumunod sa Kanyang utos. Kaya sa pagkapatuloy po ng ating pagdiriwang ng misa, hilingin natin na sa bawat karanasan natin sa buhay, sa bawat pagkakataon, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, sa pagsunod sa Kanyang mga utos, at ang pagpapala at biyaya, ang kagalakan ay pagkakalob niya sa atin. Magsitayo na po ang lahat. Sinabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga panandalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin ninyo at magkakagayon sa inyo. Manatili tayo na may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakapagpapasigla ng loob. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hindi sumasampalataya, naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa, naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob ang aming paikinabang sa iyong paikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati na iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Melray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapili ng iyong sambayanan na ipinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumandali po ang magsiupo ang lahat. Para po sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan na nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal sa simbahan, mangingibang bansa, kukuha ng pagsusulit. Inaanyayahan din po dito para sa panalangin at pagbabasbas, ang mga nasa larangan ng enhenyerya, arkitektura at mga manggagawa. Gayon din po, isusunod din po dito ang pagbabasbas ng mga religious articles, mangyaring pumunta na rin po sa unahan. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay, hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid namin ito na nagdiriwang na kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdam ang ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo po sila ng mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban,
maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Ama naming makapangyarihan, ang lumikha ng sanlibutan, ang gumawa ng lahat ng bagay na mabuti at banal, ipinagkatiwala mo sa sangkatauhan ng iyong nilikha upang pagyamanin. Narito sa iyong harapan ang iyong mga anak sa larangan ng inhinyerya, arkitektura at mga manggagawa na tinatawag mo upang linangin ang iyong nilikha para sa aming kapakanan. Sa tulong ng panalangin ni San Fernando, patron ng inhinyerya, ipagkaloob mo ang mga biyayang kanilang kinakailangan upang kanilang paggawain na ayon sa iyong kalooban. Naway maging kasangkapan ng mga itatayo nilang gusali at istruktura sa pagbubuo ng mga angkan, sambayan at simbahan. Ang lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Fernando, aming patron. Ipanalangin mo kami. Naway gawaran ng Diyos sa pagpapala mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayang itaglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.